Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Christian Imbili kontra Sergey Derevyanchenko. Ukrainian ito mga idol. Na kung saan paglalabanan po nila ang WBC Continental America Super Middleweight title. Fight schedule ng mga ito, August 17, 2024, nagaganapin po sa Century Videotron, Quebec, Canada. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, analysis. Detalyado po ninyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan nga ba naging dihado itong magkabilang panig. At malaki ang tsansa na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o ito po ay taliwas sa aking prediksyon o pananaw sa laban. Ngunit, ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan dahil yan po ang ating gagamitin na referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kanina sa ating naunang video sa pagitan sa bakbakan sa pagitan ni Vergel Ortiz at Sergey Buhachok, may namali po ako nabanggit yung pagkatalo ni Buhachok sa kanunang pagkakataon. Brandon Adams pala ang nakapag-knockout kay Buhachok. Technical knockout. 8 rounds ang itinagal ni Buhachok mga idol. Pasensya na po, nagkamali ako ng banggit. Medyo maliliit kasi ang pagkasulat ko sa aking notes. Kaya medyo nalito o namali ako mga idol. Pasensya na po. So ngayon ipagpatuloy na natin. So dahil sa magkaroon niya tayo ng comparison, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig nitong si Sergey Derevyanchenko. As a pro boxer, ito po ay may impresibong kartada. 15 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 5 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 5 pagkatalo, sa puntusan lamang po ito natatalo. May edad na 38 anyos na, height 5 foot and 9 inches, reach 7.5 inches, orthodox ang kanyang stance, out ratio 66.67%. Last fight, April 20, 2024, nakasagupa nito si Von Alexander. Yun na rin po yung kanyang comeback fight. Panalo by unanimous decision, scheduled 10th round of professional boxing, itong si Sergey Derevyanchenko. Natalo ito kay Jaime Munguia, pero napakagandang laban mga idol. Yung noong 2023. Kaya yung kanyang comeback fight kay Von Alexander, masasabi natin nakabalikwas agad itong si Sergey Derevyanchenko. Ngayon, dadako tayo sa kanyang eksperyensya o karanasan. Bago ito pumasok sa pro boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur na may impresibong kartada sa amateur boxing or amateur fights. 390 wins with 20 losses lamang. Hindi po basta-basta ang kanyang karanasan as amateur boxer. At sa kanyang karanasan as a pro boxer naman, 2018, naging world title challenger ito. Doon po sa middleweight division, nakasagupa si Daniel Jacob. Nakataya ang vacant IBF, talo siya by split decision. 2019, nakasagupa niya si Gennady Golovkin, doon pa rin sa middleweight division. IBF, IBO, vacant title po yan. Talo ulit siya by unanimous decision. German Charlo, middleweight division pa rin. Sa WBC, talo siya by unanimous decision. At sa kanilang bakbakan din ni Jaime Munguia, na kalaunan itong si Jaime Munguia mga idol, alam naman nating lahat na siya po ay nagiging world title challenger kontra sa nag-iisang hari dyan ngayon sa super middleweight division na si Gennady Golovkin. Napakaganda po ng ipinakitang laban itong si Sergey Derevyanchenko talaga sa kanyang kay Jaime Munguia. So, talagang nasusubukan din ang tibay ni Jaime Munguia mga idol. Although matanda na nga itong si Sergey Derevyanchenko, lipas na sa kanyang prime, pero yung kanyang galawan po mga idol ay talaga namang hindi matatawaran. Ngayon dadako tayo sa skills ni Sergey Derevyanchenko.
Sabi ni Sergey Derevyanchenko sa kanyang sarili, siya po ay isang master boxer, ganyan. Pero para sa akin, ano siya mga idol, boxer puncher pa rin. Belong pa rin sa boxer puncher yung kanyang galaw. Oo. Excuse me po. Di pa kasi nawala yung ubo ko. Bakit ko nasasabi? Malimit natin nakikita si Sergey Derevyanchenko sa pressure fighter style. Nagpapakawala ng mga jab, one to combination. Lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, which is doon siya epektibo. Napakagaling nito sa inside fighting. At napakahusay sa sabayan na suntukan mga idol na kung saan siya po ay malimit nangigibabaw sa inside fighting. May defensive style, backpedal, moving around sa kanyang katunggali. Ginagamit ang distansya, patakanto ng ring, may ganun din siya. At may counter punching style. Bulyong puncher, taglay ang power, timing at accuracy. At siyempre, pagdating sa depensa mga idol, maganda nga niya depensa. Biruin mo, nakasagupa niya si Gennady Golovkin, German Charlo, Jaime Munguia, Daniel Jacob, pero natatalo lamang ito sa puntusan. May tibay. Kasi sa kanyang depensa mga idol, maganda nga niya depensa. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi siya natatamaan. Natatamaan po, pero may tibay lang po talaga. Lamang, sa kanyang huling pagkatalo sa mga kamay ni Jaime Munguia, doon siya napabagsak sa body shot. So, exposed na ngayon itong si Sergey Derevyanchenko sa bodega pala ito mahina o may kahinaan mga idol. Pero ganoon pa man, may tibay talaga. Kasi kahit na-expose na yan, pero nagawa pa rin niya na makipagsabayan, nagawa pa rin niyang matapos ang buong laban mga idol. Kaya masasabi kong may tibay itong si Sergey Derevyanchenko. Yun nga lang, syempre sa edad. Ngayon sa panig naman itong si Christian Mbili. Itong si Christian Mbili, mga idol, galing Cameroon pero nakatira na ngayon ito sa France. As a pro boxer, may impresibong kartada naman ito na 27 wins with 23 wins coming by way of knockout undefeated. May edad lamang 29 anyos, height 5 foot and 8.5 inches, reach 72 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 85.19% last fight. Nakasagupa nito si Mark Heffron. Panalo by knockout sa first round lamang. Nangyari po yan noong May 25, 2024. Eksperyensya o karanasan naman itong si Christian Mbili. Mga idol, dati rin po itong lumalaban sa amateur na may impresibong kartada na 80 fights. So, hindi natin alam kung ilan ang talo niya dyan, ilan ang ni-knockout niya dyan, pero dating lumalaban din po ito sa amateur katunayan. Kinikilala ito na isa sa pinakamagaling na amateur boxer sa France. Na kung saan may napanalo na ito na national title at nag-advance quarter final ito noong 2016 sa Rio Olympic. Yan po, yan ang karanasan niya as a amateur boxer. Ngayon dito naman sa kanyang karanasan as a pro boxer, ang mga matitindi na kalaban pa po lamang nito ay katulad ni Najib Mohammedi na ex-world title challenger sa light heavyweight division. Nakasagupan nito si Sergey Kovalev, talo siya dyan mga idol. Ronald Ellis, Demon de Coulson. Si Demon de Coulson naman mga idol, nakasagupa ito ni Jaime Munguia, Edgar Berlanga. Iyang si Edgar Berlanga ay mapapalaban ngayong ilang buwan na lamang. Mapapalaban daw kay Saul Canelo Alvarez as a world title challenger. Pero itong si Demon de Coulson mga idol, ni-knockout lang yan ni Christian Mbili, pero nung naglaban naman si Demon de Coulson at Edgar Berlanga, ay nauwi lamang sa puntusan ang laban. Although panalo si Berlanga. Kaya nga, napanatili niya ang kanyang pagka-undefeated mga idol. So, yan. Yan ang karanasan ni Christian Mbili. Skills. Masasabi kong boxer puncher din itong si Christian Mbili. Kung yung sports, malimit ka na ha sa boxer puncher na yan. Wala ka ng pagbabago, wala na pa iba-iba. Kasi yun ang kanyang skills eh. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban ng brulan or tututo na bakbakan, may counter punching style. Mga idol, malimit natin nakikita si Christian Mbili sa pressure fighter style at willing sa brulan o tututo na bakbakan. Malimit natin nakikita sa kanya yan. Pero once na ito po ay naghihirap, hindi naman sa lahat ng pagkakataon lagi nakakalamang, may defensive style din po ang boksingerong ito. Bulyong puncher, tagline power, timing at accuracy.
Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa nitong si Christian Imbili na pagtatamaan din po ito. At may laban ito na nakatikim din ng bagsak. Pero masasabi nating may tibay din po ang boksingerong ito dahil nagawa pa nga niyang talunin ang nakasagupa o nagpabagsak sa kanya. Kaya masasabi kong may tibay. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin ang ranking ng boxing scene dyan po sa super middleweight division. Christian Imbili, rank 1 sa WBC, rank 2 sa WBA, rank 3 sa IBF, rank 3 sa WBO. Samantala, itong si Sergey Derevyanchenko, sa ngayon, wala na po ang kanyang pangalan sa ranking. Oo. Sa ngayon, wala na po ang kanyang pangalan. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang physical na appearance. Unahin natin sa edad. 29 anyos si Christian Imbili. 38 anyos na si Sergey Derevyanchenko. So, lipas na po sa prime. 38 years old. Pero ganun pa man sa kanyang ipinakitang performance, mga idol, masasabi natin, although halata na nga rin dahil medyo napapagod na rin ito sa mga later rounds, pero ganun pa man, hindi matatawaran ang talento nitong si Sergey Derevyanchenko. Ngayon, dadako tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad si Sergey Derevyanchenko ng half inch. 5 foot and 9 ito eh. Tapos 5 foot and 8 and half lamang si Christian Imbili. Sa reach, lamang po si Imbili dahil may reach ito na 72 inches. Samantala itong si Sergey Derevyanchenko, ang kanyang reach ay 67 and a half inches. So 4 and a half inches ang diferensya, mga idol. Lamang po si Imbili. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, 85.19% ang knockout ratio ni Imbili, 66.7 ang knockout ratio naman ni Sergey Derevyanchenko. So mga idol dyan, sa knockout ratio, lamang po si Christian Imbili. Pero tandaan natin na 66.7% ang knockout ratio ni Sergey Derevyanchenko. Knockout artist kontra power puncher. Ayan po. Activity, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, automatic po lamang na lamang si Sergey Derevyanchenko. 60-40 po tayo dyan sa eksperyensya in favor of Sergey Derevyanchenko. Kasi sino-sino pa ba lamang ang nakalaban ni Christian Imbili? Ang pinakamatindi si Najib Mohammadi, na kung saan dating world title challenger, yan pa lamang, Buddy Coulson. At yung kanyang karanasan as dating amateur boxer. Although pareho naman silang dating lumalaban din po sa amateur o may mga background sa amateur o amateur boxing. Kaya masasabi ko lamang po si Sergey Derevyanchenko. Sa skills, pareho. Parehong mahilig umabante at parehong mahilig sa close range o inside fighting. Parehong mahilig ito sa tututo o sa bayan na suntukan. Pagdating sa depensa, sa tingin ko mas may kahigpitan ng kaunti. Although parehong may mga kakulangan sa depensa mga ito, pero mas gusto ko yung estilo sa pagdepensa nitong si Sergey Derevyanchenko, lalo na sa close range sa suntukan, mga idol. Sa pagbato naman ng suntok, mas volume kung bumabato ng suntok si Sergey Derevyanchenko, pero nakadepende po yan kung kaninong diskarte talaga ang mangingibabaw dahil parehong boxer puncher ang magkatunggali. Oo. Parehong boxer puncher ang magkatunggali. Epekto na kaya ang edad dito ni Sergey Derevyanchenko or makatikim ng kauna-unahang talo si Christian Imbili? Delikadong laban ito para kay Imbili. Mga idol, sa totoo lang, malaking pagsubok ito sa panig ni Imbili. Bakit? Wala lang dapat patunayan si Sergey Derevyanchenko sa kanyang sarili. Unlike dito kay Christian Imbili na may kailangan pa siyang patunayan. Na kung saan masasabi natin, mga idol, na yun nga, dito natin makikita, masusubukan kung talaga bang itong si Christian Imbili sa likod ng nasa high ranking ito. Diyan natin makikita tulad sa nangyari ni Jaime Munguia, na kung saan, mga idol, doon natin nakikita ang masasabi nating tagilid pa ito kay Canelo Alvarez, ganyan. Dehado pa ito kay Canelo Alvarez, ganyan. Dito natin makikita, dito masusubukan ang tibay pati nitong si Christian Imbili sa laban na ito, mga idol. Okay,
Sinong llamado, Kuya Dong Sports? Ang haba mo na, 14 minutes ka na dyan. Dito mga idol, llamado po si Christian Embele, lalo na sa ranking. Pero sa skills, physical na appearance, sa edad lamang, dihado si Sergio Vancinco. Sa edad lamang, talaga siya dihado. Bakit? Sa power, oo, lamang nga si Christian Embele. Pero sa tingin ko, hindi pa ito sapat na makapagpa-knockout kay Sergio Vancinco. Pero ganun pa man, hindi ko pinapangunahan yan dahil this is boxing. Anything can happen. Oo. Kung magawa nga may knockout ni Christian Embele si Sergio Vancinco, lalo na ngayong alam natin na may kahinaan nga sa bodega itong si Sergio Vancinco na posibleng titirahin nga talaga yan ni Christian Embele, posibleng ma-knockout siya dyan. Gamit nga yan. Dahil sa early rounds pa lamang, dyan na niya bibirahin. Doon yan posibleng ma-knockout sa mga early second half sa laban, ganyan. Pero sa tingin ko mga idol, kung ang galaw ni Embele ganun-ganun lang, tulad ng kanya ipinakita, ewan ko lang. Hindi ko masabing makakakuha ito ng knockout dito kay Sergio Vancinco dahil hindi nga nagawa ni Gennady Golovkin. Nakilalang knockout artist, hindi rin nagawa ni Jaime Munguia, pero muntikan. Pero yun nga ang edad ng mga kaibigan ang magkapagsabi dito sa tibay ngayon ni Sergio Vancinco. Yung edad na talaga, 38 years old. So dito llamado nga si Christian Embele. 55-45. Kuya Dong Sports, ang baba naman ng ibinigay mo. Dahil po, ito pa lamang ang pinakamatinding makalaban talaga ni Christian Embele, si Sergio Vancinco. Kung inyong nasubaybayan ang aking mga video, lalo na nung na-fight reaction ako sa laban ni Embele, na sabi ko nga, isa ito sa ating abangan, at pangarap ko makaharap nga niya si itong si Sergio Vancinco, at natuloy nga sila nga ang magkaharap. Mga idol, for the first time mapapalaban si Embele sa katulad, katalintado, kadelikado na boksingero si Embele dito kay Sergio Vancinco. Kaya kung nagkataon na bata-bata pa lang ito mga idol, nasa mga 32, para sa akin, Sergio Vancinco ako dyan. Pero ngayon, may edad na, at expose yung kahinaan sa bodega. So, 55-45 na lamang mga idol. Yan na lang po ang aking masasabi na 55-45 in favor of Christian Embele. Opo. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Christian Embele by unanimous decision. Dahil sa mataas din naman ang knockout ratio ni Christian Embele at expose ang kahinaan at matanda na nga naman itong si Sergio Vancinco, posible niya makuhang mapabagsak or pagka malala pa ay pwede niyang ma-knock out doon po sa early second half sa kanilang bakbakan itong nasa kanya father time na si Sergio Vancinco. Yan po ang aking official prediction. Pero ang pinaka main prediction po natin dyan, Embele by unanimous decision. Oo. Ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction. Sa panig naman ni Sergio Vancinco, wala na ba itong chance manalo? Sa edad niya na 38 anyos. Mga idol, sa akin pa lamang pamamaraan sa pagpapaliwanag sa inyo, dito masusubukan ang tibay, ang kaalaman, ang husay, ang galing ni Christian Embele sa laban dito kay Sergio Vancinco. It means, hindi yan nakapagtataka o kagulat-gulat na manalo sa puntusan si Sergio Vancinco. Sa totoo lang, mas gusto ko po ang kanyang galaw. Kaso nga lamang, may edad na. At kung magkaroon lamang ito ng close fight ticket sa scorecard, malaki ang chance na doon i-award sa bata. Malaki ang chance na doon i-award sa may potential pa, sa magtatagal pa dito po sa sports na ito, which is nga ang batang si Christian Embele. So yun nga. Pero hindi kagulat-gulat yan na manalo by unanimous decision, lalo na kung milya-milya naman ang distansya ni Christian Embele ni Sergio Vancinco sa puntusan. Dahil nakakahiya naman yata ang ipatalo kung round by round
lamang si Sergio Banchinko. Hindi kagulat-gulat po yan dahil napakagaling po na boksingero. Isang subok sa panahon. Isang talentadong boksingero po itong si Sergio Banchinko. Hindi kagulat-gulat, hindi kataka-taka na manalo by unanimous decision. At dahil sa may kahinaan din sa panga, si Christian Mbili, dahil sa may mataas na naka-otresyo din si Sergio Banchinko, posible niyang magawang ma-knock-out pa nga ang bata na ito. Mga anong round kaya? Ganito, sa skills nila dahil parehong mahilig ito sa close range suntukan, baka doon po sa mga 9th rounds, posible niyang matsambahan itong si Christian Mbili. Alam naman natin na sanay sa pangmatagalang laban si Sergio Banchinko, baka doon nga yan. Or, dahil sa matanda na ito, posibleng sa early rounds, posible niyang magawa yan. Dahil yun ang malimit pag matanda na, sa early rounds yan magpakitang gilas. Posible. Siguro na sa mga 4th round, posible niyang mapabagsak or may knockout si Christian Mbili. Posible ba Kuya Dong Sports? Oo. Dahil ang knockout ratio po ni Sergio Banchinko ay 66.7%. Power puncher ito, mga idol. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na boksingero si Sergio Banchinko sa laban na ito. Kasi, ano siya, yung kanyang galaw kasi mga idol, sa close range talaga, pinahirapan niya si Munguia. Hirap na hirap si Munguia sa close range. Kumubata si Munguia, napapansin niya sa later rounds na pagod. At nabudiga si At yun ang daan ni Mbili na nakikita niya yun. Kasi imposibleng hindi niya pinag-aaralan ang galaw ni Sergio Banchinko, which is halos pareho naman sila ng galawan. Mahilig sa presyuran, mahilig sa inside fighting, ganyan. So, yan. May way siya doon na, sa katawan ka pala. May kahinaan, diyan kita bibirahin sa early rounds hanggang sa matapos. So, may posibilidad na ma-knockout na rin itong si Christian Mbili dahil may edad na at expose ang kahinaan sa katawan. At si Sergio Banchinko naman, alam naman yan na may kahinaan sa panga si ayon ang puntaryahin niya nang kung saan may kabigatan pa rin naman ang suntok nitong si Sergio Banchinko. Kaya, mga idol, hindi po nakakatiyak ang undefeated prospect na si Christian Mbili na manalo dito. Hindi siya nakakatiyak, mga idol, sa totoo lang. Sabi ko nga, malaking pagsubok ito sa panig ng taga-Pransya at taga-Cameron na si Christian Mbili ang laban niya kontra dito kay Sergio Banchinko. Pag natalo ito, hindi ako magtataka. Dahil isang talentadong boksingero po ang Sergio Banchinko. Minalas nga lamang siya sa panahon dahil sa kanyang kalakasan po, mga idol, nandyan sila si Gennady Golovkin, Joel Charlo, Jerry Jacobs, Jaime Munguia. Medyo inano lang siya sa panahon, mga idol. Pero sa tingin ko, mas maganda pa nga itong gumalaw. Ikumpara po kay sino yung tinalo ni Munguia na ni-knockout niya na taga United Kingdom, Jan Ryder. Mas magandang gumalaw si Sergio Banchinko kumpara doon. Oo, mas gusto ko yung moves ng boksingerong ito. Kaya pag ka nagkataon, mga idol, sabi ko nga, malaking pagsubok ito sa panig ni Christian Mbili. Pag nagkataon natalo ito si Christian Mbili, malaking dagok ito sa kanya dahil lalo na't siya po ay nasa top ranking. Bagamat Christian Mbili ako dyan, pero di po ito bastang laban para sa kanya. Dito talaga siya masusubok ng husto. Medyo mahaba na po ating video. Hanggang dito lamang ito, Pano Sports PH. Maraming salamat po.